Salamat sa Panginoon sa panibagong linggo. This is the first week of December. Salamat sa Panginoon at nasa huli. Buwan na tayo ng taon. Hallelujah! Naanirahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah!
Sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo ay lumapit sa Panginoon. Sariwain natin yung mga kabutihan na nangyari sa atin. Kasi nakaabot tayo sa December. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Nakaabot tayo ng malakas, nang walang ng mga nangyari or ligtas sa ating buong pamilya. Salamat, Panginoon. Maraming po salamat. Awitin po natin. Hallelujah, Jesus.
Sa
Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tagapagpagaling, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, maraming bagay ang nangyayari, Panginoon. Mga bagay na minsan hindi namin kayang abutin, Panginoon, or unawain. But Lord, salamat. Maraming salamat dahil palagi kang nariyan para kami alalayan, paalalahanan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Na sa oras, Panginoon, na kami ay nilulugmok sa mga problema, sa karamdaman, sa mga bagay na nagpapalungkot sa amin, Lord, palagi kang nariyan, Panginoon. Palagi kang handa, Panginoon, na kami ay paalalahanan and cheer up, Panginoon, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Tunay na, Panginoon, na wala kang katulad. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, minsan pa, ating mawitin, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong presensya, Panginoon, O Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang patuloy na naitaas, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, i-ready mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, ang aming mga tainga, Panginoon, O Lord God, na makinig sa iyong salita, Panginoon, O Lord God. Lord, ipaunawa mo ang bawat salita na lalabas, Panginoon, sa bibig na mag-i-speak, Panginoon, O Lord God. Lord, ikaw yung magsalita sa unahan, Panginoon, O Lord God. Ikaw ang mag-usap at humipo sa puso, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now let us read the word of the Lord for today from the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. It says, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And now let us welcome our speaker for today, Pastor Levi Mendoza.
Good morning sa bawat isa. Pwede bang batiin mo ang katabi mo ng isang matamis na Merry Christmas? Okay. Ang ganda ng awit natin, ang ganda ng lineup. Ang sarap umawit na together with our worship leader and our higit sa lahat, masarap umawit na kasama ang bawat isa. Amen? Yung tayo ay sama-samang every Sunday, automatic, nakaprogram, at hinihintay-hintay natin yung araw na tayo ay magtitipon-tipon together and in the presence of God. Kaya it's always a joy to have you, to have each and every one. Bagaman hindi natin nakakamayan lahat, nababati lahat. May mga lumalapit minsan, oh, long time no see. Sabi niya, Pastor, andito naman ako every Sunday, kaso hindi na nga lang nakakamayan. Pero pakikamay na lang sa inyo, bawat isa. Binabati ka ni Pastor. Magandang umaga sa iyo. Okay, so good morning po. Muli, kapayapaan ay sumaating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Sa kaliwa naman, sa kaliwa, peace be with you. Yan. Sa likod, peace be with you. Peace be with you. So, binasa natin yung ating passage today from Isaiah chapter 9 verse 6. Ang ganda ng ipinangalan, ang ganda ng itinawag, ang ganda ng title na ipinagkaloob sa ating Panginoon in Isaiah years, so many years bago ito nagkaroon ng katuparan. Ay inihanda na, kinondisyon na ang mga tao kung sino ba yung Messiah na darating, and some of the names na itinawag sa kanya, titles na binigay sa kanya ay sabi niya, He is the Son, He is the in charge of all governments. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ulitin nga po natin, Prince of Peace. At diyan natin nahanguin ang ating message ngayon sa last title ng ating Panginoon, Prince of Peace. No? Kaya pinamagatan natin ang ating mensahe na Peace be with you. Sa totoo lang, kapag titingnan mo ang mga nagaganap sa ating paligid, parang mahirap sabihin yung peace be with you. Ano? Kapag nanonood ka ng TV, ng mga hearing sa Senate, sa Congress, at aware ka sa mga nagaganap ngayon sa ating bansa, ang napakalawak na corruption, paano mo masasabing peace be with you? Kapag tinitingnan mo yung mga anak mo, maliliit pa. Ikaw okay ka na. Kahit ano pa ang mangyari, kahit papano, handa ka na, marami ka na naranasan. Sila, yung kinabukasan nila. Kung ganito ang kalagayan ng ating bansa, paano ka makakapagsabi ng peace be with you? Hindi po ba? Kapag ikaw ay pupunta sa palengke at bibili ng mga prutas, ng mga gulay, ng mga karne, paglabas namin sa gate, ang tiningnan agad ng asawa ko yung presyo ng karne at saka ng mga manok. Nakita niya, taasan na naman. So, paano mo masasabing peace be with you? O tanong, mga kapatid, sino sa inyo may 500 na? O, paano makakapag peace be with you sa Noche Buena? Naisip niyo po ba yun? No? Kung talagang dadamahin, titingnan natin yung ating mga sitwasyon na kinakaharap, hindi talaga madaling sabihin yung peace be with you. Sama pa natin dyan yan kung bakit, kung kailang holiday season, Christmas season, emotional ang marami mga tao, diyan pa nangyayari yung mga hiwalayan. Diyan pa nangyayari yung mga problema sa love life, ano? Mga ganon-ganon. So,
ito bang peace be with you is applicable only to some people who are privileged na biyayaan ng magandang kalagayan, maayos ang pamilya, masaya ang buhay, may pera, kahit mahal ang bilihin, may pambili, no? Kahit na nagkakagulo sila, okay lang ang buhay, walang karamdaman, no? Ito ba'y para lamang sa kanila? Ito ba'y hindi para sa lahat ng tao? Pero ang sabi ng ating binasa, His name will be called Prince of Peace. Meaning, lahat po ng may kaugnayan sa ating Panginoon is entitled to experience peace. Amen? Sabihin mo sa katabi mo uli, peace be with you. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito? May pag-asa ba talaga na maranasan ito? Ang peace ba o ang kapayapaan na matagal nang isinisigaw ng mundo ay may posibilidad pang mangyari. Sometimes it has to do with how we define peace, no? Ang kapayapaan is not like what so many people think, no? Peace does not mean absence of crisis. Kapag ganyan, wala na talagang kapayapaan kasi maggulo ang mundo sa totoo, no? Pero alam niyo ba na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa panahon ng krisis? Sa panahon na ang bayang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng bansang Roma. Alam niyo ba na yung isang paboritong awit natin, every Christmas season na Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Alamin niyo kung kailan sinulat yan. Sinulat yan sa panahon na ang Europa ay nasa matinding pinsala, bunga ng giyera, 1800s. So, meaning, peace does not mean absence of crisis. So, ibig sabihin, kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi nangangahulugan na malamig o walang kapayapaan ang iyong Pasko. Amen? So, it does not mean being convenient or comfortable. Hindi ibig sabihin na kung maayos ang lahat, nasa mabuting kalagayan, merong kapayapaan. Hindi. Ang totoo niyan, ang tunay na nasusukat ang kapayapaan, kapag opposite yung nangyayari. Doon natetest kung meron ka talagang kapayapaan. Hindi ibig sabihin ng peace ay magkaroon na ng kompromiso. O sige, tahimik na lang, wag na lang sasagot, wag nang mag-usap para may kapayapaan. Ibig sabihin para tahimik lang, pero totoo walang kapayapaan talaga, no? Kapag may compromise. So, peace be with you speaks of the peace that can only be found in Jesus Christ. Peace be with you speaks of the peace that Jesus offers. We have read that so many times in the Bible, na sabi niya, ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi kagaya ng kapayapaang idinudulot ng mundo. And this peace is a kind of peace na lampas sa kayang unawain ng sino mang tao. Yun yung kapayapaan na tinatanggap at ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya, sino ang mga taong may tunay na kapayapaan? Answer, yung mga taong may Kristo sa kanilang puso. Lahat ng may Kristo sa kanilang puso, magsabi ng Amen. So, ikaw ang may tunay na kapayapaan. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, payapa ka. Pero huwag kang matutulog habang ongoing ang service dahil at peace ka. So, peace be with you. We'll talk about the peace Jesus offers. Ating isa-isahin, no? Ano ba ang ibig sabihin ng peace na ito? Number one, in Christ we receive upward peace. Upward peace. Romans 5 verse 1, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang unang kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin is upward peace, meaning pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Walang tunay na kapayapaan sa buhay kung ang isang tao ay walang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin yun, ha?
ang pinakamalaking kapayapaan na kailangan ng tao ay ang kapayapaang dulot ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sino mang tao na walang tunay na kaugnayan sa Panginoon ay hindi makakaranas ng tunay na kapayapaan. Pwedeng makaranas siya ng kapayapaan sa mundo. Payapa ang pamilya, payapa ang relasyon ng mag-asawa, payapa, okay lang ang sitwasyon. Pero isang araw, alam mo, hindi natin nung matatanggi. Darating ang punto sa ating buhay na isang araw haharap tayo sa Diyos. So kahit pa isa-isang tabi mo yan, at hindi mo muna isipin kasi malakas ka pa, tingin mo mabubuhay ka pa ng 20 taon o 30 taon. Pero darating ang panahon na haharap ka rin sa Diyos. At ito ang good news. You don't have to wait until the time na ikaw ay haharap na sa Panginoon. Ngayon pa lang, pwede mo nang aregluhin yan. Pwede nang maging maayos yan. Sapagkat ngayon pa lang, ang Panginoon nag-o-offer na ng kapayapaan sa iyo. Ngayon pa lang, na ang Panginoon nag-o-offer na ng pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. So, ang unang kapayapaan na kailangan natin ay ang kapayapaan sa Diyos. Sabi niya, nang binasa natin, since we have been justified through faith, we have peace with God. Yes, meron kang peace sa kapwa mo, pero kumusta sa Diyos? Meron ka bang peace sa harapan ng Diyos? Do you have peace with God? Now, yung pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, again, is not from you. Kaya nga, peace Jesus offers, it's from God. Yung justified, yung tayo ay pinawalang sala, hindi dahil sa merit natin. Ang totoo niyan, ang karapat-dapat sa atin ay kaparusahan, sapagkat tayo ay nagkasala. Sapagkat sabi ng Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kapag pinairal ang hustisya, ito yung isinisigaw ngayon, hustisya, kapag pinairal ang hustisya, ang karapat-dapat na hatol sa atin, kamatayan. Kamatayang walang hanggan. Ngunit, sabi dito, we have been justified. Tayo ay pinawalang sala. Kaya dahil dito, nagkaroon tayo ng kapanatagan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Namatay si Kristo para sa atin sa krus. Para bayaran yung ating kasalanan. Dahil dyan, sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, di na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito ang unang tanong na dapat isettle mo sa iyong sarili. Before any kind of peace that you can ever think of, peace with your wife, peace with your children, peace with the people around you, peace with your relatives, peace with your enemy. Ang pinakaunang dapat isettle natin, upward peace, peace with God. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan yan, peace with God. So, pangalawa na kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin is inward peace. So, upward peace, sumunod, inward peace. At ito po ay napakahalaga. Yung meron tayong kapayapaan sa ating kalooban. So, matapos natin matanggap yung upward peace, doon lamang tayo nagiging handa na tanggapin yung panloob na kapayapaan. Maraming ang mga mananampalataya na hindi pa nakakaranas ng ganitong kapayapaan sapagkat hindi nila lubos na nauunawaan kung paano ito i-apply sa kanilang buhay. Sabi ni Lord ganito, John chapter 14 verse 1. Pakibasa nga po ng malakas. Do not let your heart be troubled. Ano sa Tagalog? Huwag mabagabag. Huwag kayong mabagabag. Kahit na maraming pangyayari sa buhay ang nakakapagpabagabag. Sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Do not allow. Huwag mong pahintulutan ng iyong puso ay mabagabag. So, may mahalagang element ang sinabi na ito ni Lord na maaaring hindi natin napansin. Sabi niya, do not let, yung word na let,
Huwag mong pahintulutan, huwag mong hayaan, no? Iniuugnay ito sa pagkakaroon ng troubled heart. Narito yung common problem ng mga Christian sa maraming pagkakataon. We let our hearts be troubled. Na parang wala tayong control sa mga nangyayari sa ating buhay. We let our hearts be troubled. Taas ang kamay ng mga nakakaranas na nangangamba. Sabi mo, Lord, sorry na po. We let our hearts be troubled. Yung tukso na ito, to let our hearts be troubled, ay kasama sa package ng pagtubos ni Kristo sa krus. Hindi na natin kailangan ang mabagabag pa. Binigyan na tayo ni Lord ng antidote dito. Ang sabi niya, so makinig po at basahin natin ito muli. John chapter 14 verse 1. Everyone, do not let your hearts be troubled. Ano sabi? Believe in God. Believe also in me. Hindi ang ating mga problema ang sanhi ng kawalan ng inner peace, kundi ang hindi natin pagpansin sa maliwanag na instruction ni Lord sa atin sa kanyang salita. Sabi niya, believe in God, believe in me. Hindi sinabi ni Lord na, do not let your hearts be troubled. I will remove all the sources of your trouble. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, in the midst of a troublesome situation, sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. Nakuha po ninyo, hindi necessarily inaalis ng Panginoon minsan ang ating sitwasyon. Pero ang sabi ng Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong kalagayan, ano man yan, nag-away man kayo, may malaki man kayong financial na problema, may karamdaman ka, o may mahal mo sa buhay na sobrang burdened ka sa Kanya, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, sabi ni Lord, believe in God. Believe also in me. Kapag ginawa mo to, your heart will not be troubled anymore. So minsan kasi masyado tayong ma-feeling. Mahilig tayong dadama-damahin pa natin yung mga bagay. Bakit pa? Ano bang napapala natin sa sobrang pagdama sa mga... Hindi mo ba alam kung gaano kasakit? Drama-drama pa tayong ganyan. Kapapanood mo yan eh. Mahilig magdadrama no, sa buhay. Masakit na nga, aalagaan pa. Ba't hindi pa kawala? Sino bang hindi nagawa ng masama? Sino bang hindi nagawa ng mali? Sino ba yung hindi napagkasalanan? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan, hindi po ba? Pero ikaw ang nag-aalaw sa sarili mo kung bakit ikaw ay nagugulumihanan, nag-aalala. Sabi ni Lord sa kalagitnaan ng mga yan, do not let your hearts be troubled. Why? Because God is offering Himself. Sabi niya, believe in God. Believe in me. Hindi pa solve ang problema mo? Sabi ni Lord, believe in God and believe in me. Kahit na wala pa yung solusyon sa problema mo, God is still offering peace. Hindi hihintayin na maging maayos ang lahat, kundi sa kalagitnaan ng mga kinababagabagan mo, kinababagabagan mo, ay po pwede kang makatulog. Di po ba kapag wala tayong inner peace, ang hirap matulog? Tama? Mali. Ang hirap matulog. Pero bakit mo parurusahan ng doble ang sarili mo? Hirap na nga ng naranasan mo, hindi ka pa matutulog, di lalo ng trouble ang hinahanap mo sa buhay mo. So, merong isang lalaki na kumonsulta sa psychiatrist, ito yung kanyang complaint. Sabi niya, bawat gabi po na natutulog ako, pakiramdam ko may tao sa ilalim ng aking kama.
Meron bang ganyan sa inyo, no? Kung ano-anong naiisip? Pag tinitingnan ko, wala naman, sabi niya. Ang ginawa ko, sa ilalim na lang ako ng kama natulog. Pero pakiramdam ko naman, may tao sa ibabaw ng kama ko. Pero pag sinilip ko, wala naman ako makita. Nababahala po ako sa nangyayaring ito, doktor. Sabi niya, pwede niyo ba akong tulungan? Sabi ng psychiatrist, palagay ko matutulungan kita sa problema mo. Ganito ang gawin mo. Bumisita ka sa akin dito sa clinic ng 2 beses sa isang linggo sa loob ng 2 buwan. Bawat pagbisita mo, magbabayad ka ng 8,000. Sabi ng pasyente, aba, marami pong panahon ng uubusin para sa problema kong to at napakalaki ng halaga pala ng aking gagastusin. Kakausapin ko muna asawa ko at pag-aaralan namin yung suggestion nyo, doktor. After 1 week, tumawag ang pasyente sa doktor. Sabi niya, Dok, salamat po sa payo nyo. Napagpasyahan ko na hindi na ako babalik sa inyo. Hindi nagustuhan ng asawa ko yung halaga na ibabayad. 8,000 kada konsulta. Kaya siya na lang ang gumawa ng solusyon sa problema ko. Na-solve naman po. Nakakatulog na po ako ng maayos gabi-gabi. Sabi ng psychiatrist, mabuti naman at okay ka na. Anong solusyon ang ginawa ng asawa mo? Nilagari po niya yung paa ng kama ko. Para hindi makapasok sa ilalim yung tao. Yun lang naman pala, solusyon no? Dagdagan mo problema. So, ano ang dapat nating gawin? Lagariin mo yung pinagmumulan ng iyong trouble. The point is, there are so many unnecessary anxieties. Hindi naman talaga dapat problemahin, pinoproblema mo. May mga bagay na nasa ilalim ng iyong kontrol. Kapag nasa ilalim ng kontrol mo, hingi ka ng karunungan sa Panginoon, Lord, ano bang gagawin ko? Nasa ilalim ng kontrol mo, may kailangan kang gawin Pero may mga bagay na wala na sa ilalim ng iyong kontrol, humingi ka sa Lord ng tapang. Lord, tulungan mo ko na matanggap ko ang bagay na ito. At sa dalawang ito, hingi ka ng karunungan. Lord, tulungan mo ko na ma-identify. Ano ba yung mga bagay na hindi sakop ng kontrol ko? Ano ba yung mga bagay na sakop ng kontrol ko? Para nang sa gayon, ang pagtutuunan ko na lamang ng pansin, yung mga bagay na sakop ng kontrol ko. Yung hindi sakop ng kontrol ko, pagkakatiwala ko na sa iyo. Baka may mga namumroblema sa inyo dyan, kailan siya mamamatay, feeling niya malapit na siya mamatay. Hindi mo na kontrol yon. Iniwan ka ng minamahal mo, iniisip mo kailan siya babalik. Hindi mo na kontrol yon. Huwag mo nang problemahin yon. Amen? Ang kontrol mo, matulog. Sabi mo sa katabi mo, matulog ka. So inward peace. Ano lalagay sa puso para tayo ay magkaroon ng kapayapaan? Philippians 4 verse 7. Sabi dito, basahin nyo sabay-sabay, samahan nyo ko. Philippians 4 verse 7. Everybody, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, lakasan, sa inyo ang Diyos na nagbibigay. Napansin nyo? Hindi lang sa inyo ang kapayapaan. Ang sabi ng Bible, sa inyo yung source ng kapayapaan. Ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya po, sa araw ng Pasko, naparito ang Panginoon at sa pamamagitan niya, pinagkalooban tayo ng peace. Inner peace. Number 3, in Christ we receive outward peace. Everybody say outward peace. Ito yung ikatlong uri ng kapayapaan na hatid ni Lord sa atin. Ang kapayapaan sa mga tao sa ating paligid. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ni Lord upang maging peacemakers. Peacemakers. Nasa Beatitude yan, sa
Matthew chapter 6. Matthew chapter 5. So, peacemakers. Sino sa inyo ang peacemakers? Maibigin sa kapayapaan. Hindi nanunulsol para lalong umapoy ang galit at sama ng loob, kundi ang daladala niya ay tubig, binubuhusan ang apoy para ito ay hindi na kumalat pa. May mga tao talaga na ayaw ng kapayapaan, gusto nila gulo. Gusto mo gulo? Sino gusto gulo? Ayaw ng gulo. Hindi ibig sabihin ng Diyos dito na gawin nating imposible ang bagay na ito. Kung may mga taong ang kondisyon ng kapayapaan ay ang umayon sa prinsipyo at paniniwala nilang mali, hindi mo dapat sang-ayunan ito alang-alang sa kapayapaan. Hebrews chapter 12 verse 14 to 15. Basahin niyo po, sabay-sabay tayo, everyone. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Verse 15. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong nagtanim. Okay, huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. So kung may mga taong pinipilit ang mali at ikaw ang pinapasang-ayon sa kanila, hindi ka dapat mag-submit doon. Ngunit, huwag mong hayaang magkaroon ka ng negative na damdamin sa kanya. May mga tao lang talaga na mahirap pakisamahan. Meron ba kayo niya, mga taong mahirap pakisamahan? O kayo yon? Ang gusto nila, one-way relationship. Mahirap talaga yon. Hindi naman baby. So, yung gusto niya, palaging yung kanya nasusunod. Palagi siya tama. Pag hindi ka sumang-ayon, nagagalit. May kilala ba kayong ganyan? Paliwanagan mo, nagagalit pa lalo. So anong gagawin mo? Hayaan mo na siya. Kung magalit siya, nasa kanya na yon. Pero sa ganang sayo, dapat wala kang bitterness in return. Hindi po natin, kung gusto mo talaga na mawala na yung mga tao sa paligid mo na mahirap pakisamahan, nagdudulot ng sama ng loob sa iyo, ipag-pray mo na kunin ka na ni Lord. Yun na lang talaga solusyon. Umalis ka sa isang lugar, punta ka sa isang lugar, umalis ka sa isang relasyon dahil toxic, no? Pasok ka sa susunod na relasyon, hintayin mo lang ilang panahon, minsan baka mas toxic pa yan. Hindi ka nakakatiyak kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka mapagbigay, mapagpatawad. Lagi talaga may mga taong darating sa iyo na magdudulot ng konsumisyon sa iyong buhay. So, Romans 12 verse 18, the Bible says, everyone, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not wait for others to initiate peaceful relationship. Do not allow yourself to be negatively affected by those negative people. As far as it depends on you, your peace depends on you. Ikaw ang may control sa iyong kapayapaan. Kapag pinahintulutan mo ang ibang tao na wasakin ito, ikaw ang may control dito.
nangyayari lamang ito kapag binibigyan mo sila ng pagkakataon. Ikaw ang responsable sa kapayapaan mo sa ibang tao at hindi ang ibang tao ang responsable dito. Kaya dapat lagi ay taglay mo ang malawak na pangunawa. Kailangan ba natin yan, mga kapatid? Malawak na pangunawa. Dapat mapagpakumbaba ka, mapagpatawad ka, at higit sa lahat, meron kang pag-ibig kahit sa iyong kaaway. Ito ay palaging matagal ng pakiusap, mga kapatid. Ang pagkakaroon ng kaaway ay isang hindi na magandang bagay. Pero yung panatiliin mo yung sagasaan ng damdamin na anumang negatibo, yung attitude mo doon sa iyong kaaway, at ito'y kinukulong mo sa iyong kalooban, hindi ba pinaparusahan mo yung sarili mo dyan? Samantalang napakaliwanag na ng ibinigay na solusyon ng Panginoon, kayo ay pinatawad, kaya kayo ay magpatawad. Tapos ang boxing. Pero ikaw naman, tuwang-tuwa ka pa yata na alagaan itong mga bagay na ito. Hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ka nakakapagpatawad. Kung ikaw nga inibig ng Diyos kahit na ikaw ay makasalanan Hindi ba? Yung upward peace, ang Diyos ang nag-initiate nun, hindi naman ikaw Kaya kung nananahan si Lord sa puso mo, dapat matutunan mo ring ipadama ito sa iyong kapwa, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So alalahanin mo kung paano ka pinatawad, at alalahanin mo yung pagmamahal na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat. So, ang ating tungkulin ay gawin ang ating bahagi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ibang tao. Kahit na ang iba ay hindi tinatanggap ito at ang iba ay hindi nakikipagkasundo sa atin. Nangyayari po talaga ang mga ganyang bagay. Magkagayon pa man, ipamuhay mo pa rin ang outward peace. Matulog ka pa rin ng mahimbing. Amen? Number 4, in Christ we receive onward peace. Everybody say onward peace. Ito naman ang kapayapaang walang hanggan na kaloob ni Lord. Sa kanyang unang pagparito, naparito siya bilang isang sanggol sa sabsaban, ngunit sa kanyang muling pagparito, darating siya bilang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa kanyang at magsasabi, He is Lord. Paparito siya para itatag ang kanyang kaharian na pinaghaharian ng kapayapaan. So, ang kapayapaan po na tinutukoy sa onward peace ay ang kapayapaan na alam natin na anuman na maganap sa mundong ito, wala tayong katiyakan. May pag-asa tayo na ang bayan natin ay babangong muli at magkakaroon tayo ng mga pinuno at ng mamamahala na mayroong integridad, may malasakit sa ating bansa, sa mga kapwa-tao. Nananalangin at umaasa tayo na darating ang bagay na yan. At mawawala na ang mga taong ang iniisip ay ang puro pansariling kapakinabangan at ang napapabayaan ay ang pangangailangan ng ating bayan. Napakayaman ng ating bansa, pero bakit ganito? Samantalang yung mga mahihirap na bansa, umayos ang kanilang kalagayan. So ito po yung ating maybe source of peace. Kung kay pamilyadong tao, may mga anak ka, naiisip mo yung mga ganyang mga bagay. So, again, wala tayong katiyakan dyan. Isang boto lang ang maibibigay mo. Yun lang ang contribution mo para sa ikakaayos ng ating bansa. Hindi mo pa rin sigurado kung yung taong iboboto mo ay siya nga ang the one. Pero again, this is something that we cannot control. We can just pray and do our part bilang isang mabuting mamamayan ng bansang ito. Subalit, ito po, anuman ang kahinatnan ng ating bansa, anumang dalhin sa atin ng kinabukasan, isang bagay ang tiyak, tayo ay mamamatay, tayo ay mawawala sa mundong ito. Ang tanong, meron ka bang kapayapaan na ganyan? Na isang araw, matapos man, hindi man maging maganda ang takbo ng mundong ito, ng buhay natin sa lupang ito, nakakatiyak ka ba na kapag natapos na yung buhay mo dito sa lupa, ikaw ay merong
pang walang hanggang kapayapaan sapagkat na-secure mo ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa Book of Romans na sabi niya, sino ba yung pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa Diyos? Ano ba yung pwede pang sumira ng pagkakaroon ko ng kapayapaan sa Diyos? Kamatayan, paghihirap, lahat na, no? Sabi niya, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Ang sinasabi niya dito, anuman ang mga bagay na harapin ko sa mundong ito, haharapin ko to ng may kapayapaan sa aking puso sapagkat alam ko na lahat ng bagay sa mundong ito, kabutihan man, kasamaan man, magagandang bagay at pangit na bagay, lahat yan temporary lamang. Matatapos ang lahat ng yan. Subalit, matapos ang lahat ng ito, nakakatiyak ako na makakapiling ko ang Panginoon sa langit. At doon marirealize ko na yung mga kahirapan pala na naranasan ko sa mundo, wala sa kalingkingan, sa kaluwalhatiang mararanasan ko sa piling ng aking Diyos. Onward, peace. Hindi tayo nawawala ng pag-asa sa mundong ito, sa bansang ito, na ito ay magiging maayos pa, na matutulad ito sa mga bansa na kung saan ay hindi mo na problema ang pag-aaral ng iyong anak, ang pagpapahospital kapag may karamdaman, at ang mga probisyon ng gobyerno sa ating pangangailangan, pagpapatapos ng mga anak, pagkakaroon ng magandang sweldo, pagkakaroon ng magandang buhay, hindi man mangyari ang mga bagay na ito. Nananalig tayo sa Diyos na ito'y kanyang aayusin. At isang araw ay magiging mabuti ang kalagayan ng ating bansa. Pero nakakatiyak tayo na yung higit nating inaasahan na hindi tayo mabibigo kailanpaman ay ang ating pag-asa na isang araw, matapos ang ating buhay, makakapiling tayo ng Panginoon sa kabila. Magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan. Dahil dito, mga kapatid, walang dahilan para tayo ay mabuhay ng walang kapayapaan. Laging meron tayong source of joy. Yung mga binanggit natin kanina, ito yung ating pinanggagalingan ng kapayapaan. Oo, hindi maganda nakikita ko, pero hindi lang naman ako nakatutok sa mga nakikita ko ngayon eh. Oo, hindi maganda ang aking kasalukuyang kalagayan, pero hindi naman ako nakatutok sa aking kasalukuyang kalagayan. Meron akong inaasahan sa Diyos sa kinabukasan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Jesus Christ is the Prince of Peace. He came to offer you, along with Himself, the peace that will cover all areas of your life, from your mind to your heart to your soul. Luke chapter 2 verse 12. Everybody read with me. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests. Romans 15 verse 33. The God of peace be with you all. Amen. Tayo tayong lahat. Nawa po ay maging makatotohanan sa bawat isa ang kapayapaan ito sa atin simula ngayong araw. Let's not wait for Christmas. We can start. We can begin now to have an experience that kind of peace that Jesus offers. Kaya paglabas mo dito, kung hindi ka pa pinapatawad, patawarin mo na. Kung hindi ka pa sigurado sa iyong relasyon sa Diyos, ito ang iyong priority. Kung ikaw ay nag-aalala sa kinabukasan, ipanalangin mo sa once and for all, buod ka sa Diyos, concern ka talaga sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, ng future ng Pilipinas. Lumuhod ka sa Diyos, ipanalangin mo once and for all. Then live your life. Do your thing. Gawin mo ang iyong parte. Manalig ka sa Diyos. Gawin mo ang mabuti. Umasa ka sa Kanya sa lahat ng bagay. Pagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Paglingkod ka sa Panginoon. At isang araw makikita mo kung paano aayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya ang in-charge. At sa kabila ng lahat ng ito, ay siguraduhin mo na meron kang onward peace. Whatever
whatever this life brings, wala, ayos ka ngayon, pero bukas, iyak. May problema ka ngayon, bukas pwede maging maayos siya. Pero hindi yung buhay, hindi lahat mabuti na nangyayari. Hindi lahat ng panahon, mabuti na nangyayari. Yung mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin gusto. Pero inaalaw ng Panginoon. Subalit salamat sa Kanya, sapagkat ang kapayapaang dulo niya ay hindi seasonal. Hindi ka mapapabuti lang yung panahon. Amen. Sa lahat ng panahon. Let us declare it that He is our peace and that His peace is the one that guards our hearts. Lord, dinadalangin ko ang bawat isa sa oras na ito. Higit sa lahat ay ikaw ang nagpapalit ng kondisyon ng aming puso, ng aming kalagayan. Especially yung mga issues ng aming buhay na nagiging source ng aming pangamba, pag-aalala, pagkabagabag, mga bagay na gumugulo sa aming isip, sa aming puso, at nagiging sanhi upang hindi kami makapokus sa mga bagay na nararapat. Nagiging sanhi upang maging irritable kami, magagalitin, pasensya, mga bagay na nagpokos sa amin para mag-behave kami ng unnecessary, mga behavior na hindi naman nararapat para sa amin. Pero ito ay dahil kami ay puspos ng mga bagay na sumisira ng aming kapayapaan. Lord, this morning I pray na pagalingin mo kami. Help us internalize and receive the peace that you offer. Peace with you, peace within ourselves, peace with other people, and peace about the future. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan, ilagay namin sa isip at puso namin na ang lahat ng uri ng kapayapaan ito ay hindi namin kaya ikaw ang nagkaloob. Salamat po sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ito. Tulungan mo kami na tanggapin at i-apply sa aming buhay ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami na huwag na namin sayangin ang aming lakas upang problemahin ang mga bagay na hindi naman sakop ng mga bagay na dapat pinuproblema namin. Tulungan mo kami na ilagay namin sa aming puso at isip ang mga bagay na kapuri-puri, ibig, banal, maaya-aya, mga bagay na mabuti, mga bagay na nakapaparangal sa iyo, mga bagay na makapagdudulot sa amin ng mabuting pakiramdam. Lord, pinagkakatiwala ko bawat isa sa iyo, maaaring sa tingin ng iba ay
problema, pero doon sa nagdadala ng problema, para sa kanya mabigat yun. As long as naaapektuhan kami, Lord, I pray na ikaw ay mag-minister sa bawat isa. Let your peace rule over their hearts and their minds. Hindi naman naliligid sa iyo lahat ng bagay, alam mo naman ang gagawin. But help us to trust in you. Help us to entrust everything to you, Lord God. Lalo-lalo na yung mga bagay na wala naman kami talaga magagawa. Ngayong umaga, nalalaman namin that you are the Prince of Peace. And that the peace that you offer is the peace that only God can provide. We receive that peace, Lord, in our hearts, in our lives. Let that peace guard our hearts from this day forward. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name. Amen. Sunod po natin habang narito na yung ating mga kapatid na silbi sa atin ang ating communion. Sabi ni Lord, alalahanin natin ito. Sige po, pwede na kayo pumilang at kumuha ng iyong kaya sa araw. Isa puso po natin yung ating mensahe ngayon. Yung tinapay at ang saro, ang simbolo ng kapayapaang pinagkaloob sa atin ng Panginoon spiritually. Yan ang kumamot sa nagdala sa atin ng tunay na kagalingan, ang katawan at ang loob ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayong lahat ay nagsigaling. Nagsigaling, hindi lang physically, nagsigaling emotionally, nagsigaling mentally, nagsigaling ang lahat ng ating karamdaman. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayong lahat ay nalinis. Salamat sa Diyos sapagkat ang paglilinis na inidulot niya sa atin ay total na paglilinis ng ating puso, ng ating buhay. Purihin ang Panginoon. At habang hawak-hawak ninyo ang tinapay at ang saro, patuloy tayo lumapit personally sa Diyos. Appreciate natin yung kanyang ginawa. Na ang pagkakaloob niya ng kapayapaan sa atin ay hindi isang basta-basta pagkakaloob lang. Iniwan niya yung kanyang kalagayan bilang Diyos. Nagkatawang tao siya. Namuhay siya bilang isang napaka-ordinaryong mamamayan. Ginawa niya ang tama sa lahat ng pagkakataon. Hindi siya nagkasala minsan minsan. Subalit siya ay itinuring na isang musakal na makasalanan. And at the end, siya ay iminako sa krus. Pinahirapan, sinugatan, at inilagay sa kahihiyan. Lahat ng ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Lahat ng ito ay kinaya ng ating Panginoong Jesus. Even to the point that when He was praying in Gethsemane, parang hindi kalayanin ito ng kanyang katawan. But He said, not my will, but your will be done. Lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon only to provide that peace. Peace with God. Peace with our hearts. Salamat sa Panginoon. Kaya kung may mga bagay na mapagkakot pa sa iyo at nagdudulot ng kaguluhan, ngayong oras, isettle mo ito bago ka kumain at uminom ng saro. Kung may mga kasalanan na kailangan kang ihingi ng tawad sa Diyos, gawin mo. Lumapit ka sa Diyos, hindi mo na kailangan ipanalangin pa dito. You can do it yourself. You can boldly come to God, personally come to God, and ask for forgiveness.
pangako ng Diyos, sabi niya, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong kasalanan. Then, you will have that peace. Hallelujah. Hallelujah. Let's spend this moment in prayer. Personally, lapit tayo sa Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito na muli naman namin inaalala ang iyong ginawa. Ang tinapay nito na simbolo ng iyong katawan, nasugatan, sinusahan, pinatayan, at isinabit sa krus. Ang iyong dugo na sinisimbolo na sa araw na ito na umagos mula sa iyong ulo, sa iyong likod, sa iyong tagiliran, sa iyong mga kamay at paa, na nagdulot ng kagalingan, na nagdulot ng paglilinis sa lahat ng ating kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat for the sake of peace, ginawa mo ang lahat ng ito. Ang lahat ay ikaw ang gumawa, ikaw ang nag-initiate, ikaw ang gumawa para sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, accept our appreciation. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming pagpupuri sa napakadakilang pag-ibig na pinagkaloob sa amin. Sa pag-alala namin ng iyong kamatayan, ng iyong pag-alibig at ng iyong muling pagkabuhay at ng iyong muling pagparito, tulungan mo kami, Panginoon, na mapuspos ng kapayapaan ang aming puso at isipan. Tulungan mo kami na patuloy namin may pamuhay ang buhay na ito sa paraang makapagbibigay ang kaluguran sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, ang aming bukas, ang aming mga sitwasyon. Nananalig kami na ikaw na Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan, ay mananatiling provider ng kapayapaan, lalong-lalo na sa panahon na kailangan namin ito. Help us not to let our hearts be troubled, but trust you instead, O God. Help us that our hearts learn to love instead of to hate. Help us not to worry about the things that are temporary, but help us bear in mind that your love, your salvation, and the eternal life that you offer na pwede na aming matatanggap ay pagmalakap. Purihin ka sa umagang ito. We love you, Lord. We thank you, Lord. We receive your peace. In Jesus' name. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Sabay-sabay po natin tinapay. Amen. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we Salamat po, Panginoon. Muli namin binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala, pag-ibig ng Ama, kaligtasan sa pamamagitan ng Anak, at ang patuloy na pagkikilisan ng Santong Espiritu ay sundin niyo nawa mula ngayon, bukas, at magpakailanman. At ang lahat ng minamahal ng Diyos ay magsabi na Amen.
Good morning, church! Grabe, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nagsimula ang 2025 and now, last month na of the year. And through everything na pinagdaanan natin, God has truly been faithful. Kaya today, as we prepare our hearts for our tithes and offerings, I just want to share a simple encouragement. Alam niyo po, every time we talk about giving, hindi lang siya tungkol sa pera. It's really about our hearts and our trust in the Lord. Giving is an act of worship. It's one of the ways we say, Lord, Ikaw ang source ko. Ikaw ang provider ko. Let me share this verse from 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang ganda, di ba? It reminds us that giving is not about pressure or obligation. It's about willingness and joy. God is after our hearts, not the amount. And maybe some of us are thinking, Lord, ang daming uncertainties, ang daming gastos, ang daming kailangan. But church, God doesn't ask us to give to take something away from us. He asked us to give because He wants to bless us, strengthen our faith, and show us His faithfulness again and again. Sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10, test me in this and see if I will not throw open the windows of heaven and pour out so much blessing. Imagine that, God Himself saying, sige, subukan mo ako. This is not just about finances. This is about our confidence that God will provide, God will sustain, and God will take care of us. And as we close this year, tingnan niyo po, we're still here. We're still standing. We're still blessed because God has been faithful every single day. So today, as we give, let's give with a grateful heart. Let's give because God has been so good. Let's give because we trust Him with our future. So tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your faithfulness from the beginning of this year until today. Thank you for sustaining us, protecting us, and providing for us. As we give our tithes and offering today, we give with joy and gratitude. Lord, bless every job, every business, and every family represented here. Open the windows of heaven, Lord, and let your favor be upon your people. We honor you with our giving. In Jesus' name we pray. Amen. So, church, let's give cheerfully and with grateful hearts. So, pwede na po tayong magbigay. Daan po tayo sa magkabilang gilid and balik po tayo through this aisle. Happy giving po!